Here is the former president now unfit to stand trial. There was a decline. Kasi nga, dapat from the time na na-aresto yan, in-examine mo na thoroughly yan, considering na marami siyang nararamdaman. Pero hindi naman nila ginawa yan. Ordinaryong examination, yung blood pressure, okay I ba? don't think so, sir. How do you know that? Eh ba, kung totoo yung sinasabi nila, bakit mo nga pina-examine uli? Okay, we're not Because you can gonna- always deny the motion, Pinky, on the ground now. Excuse me, you have already examined that thoroughly. This is the report. Yeah, but they at some point when they decide on this, Attorney Panelo, they can deny that motion of unfit to stand trial. But let's first take a breather. We're gonna take a very short break. We'll be right back. Ayaw tumanggap ni Pinky. Bakit kaya ayaw tumanggap ni Pinky? Galit na galit. Welcome back. Now we have on the line ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, Yan, tapos siyang kakampihan. Tingnan nyo. much for your time. Good evening, Pinky. Okay, just a quick reaction from your end regarding the decision of the appeals chamber. We're absolutely satisfied. It was a unanimous decision to reject, deny the appeal of Duterte. And sabi nga ng mga biktima, mukhang makakapagpasko sila ng kahit paano masaya. Attorney Conti, some of the points now raised, which Attorney Salvador Panelo is here also beside me, and he was raising it as well. Yung mga issues, kasi just to give a little bit of a background no, dito sa naging appeal ng defense regarding the decision of the pretrial chamber on the interim release. Sabi ng pretrial, his detention remains necessary. That Yes. the conditions proposed for the release are not sufficient to mitigate risks, no? And then the third was rejected that he should be released through humanitarian reasons. Yun po sabi ng pretrial chamber. We're not going to allow it because of those points. Before I go to the defense argument, you know, Attorney Panelo also here, as mentioned a while ago, saying, anong risks? Ano pa ba ang risks? And when I answered Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tinding usapin ngayon ay yung hindi ng ICC doon sa interim release ng ating Pangulong Duterte, yung pag-reject nila sa request ng ating defense o ng pamilya Duterte na interim release. Ibig sabihin pansamantalang paglaya para po dahil sa kanyang health reasons dininay o nireject po ng ICC. Naku. Ang nakakapagtaka lang ako, akala ko, ang alam ni Christy Permin ay ano lang, mga chismis sa showbiz, mga balibalita sa showbiz. Yung pala, hindi lang pala sa showbiz. Maroon din pala siyang maghatol dyan sa ICC. Joke lang po. Nanay Christy, I love you. Mahal natin si Nanay Christy kahit minsan nagkakaiba-iba tayo ng opinion na. Napakabuting tao niyan. Napaka niyan, tsaka talagang tayo nakikinig tayo diyan. Isa yan sa mga iniidolo natin pagdating sa larangan ng pagbabalita at pagchichismisan. Matibay yan mula simula hanggang ngayon. Siya na lang ata ang nananatili. Yung iba wala, kinain na ng katandaan. Hindi lang katandaan, pati ng kasinungalingan. Ito si Nanay Christy talagang lumalaban. Kaya idol natin yan si Nanay Christy. Anyway, eto na nga, pag-usapan po natin pag-usapan lang natin itong mga bagay-bagay sa lipunan. Ito, unahin na natin itong issue patungkol dito sa ICC. Yung pag-deny po ng ICC. Nako, eto na nga, sus, Ginoo. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Oo. Nananatiling nakakulong pa rin si dating Pangulong Duterte sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ibinasura na kasi ng ICC ang apela ni Duterte na interim release o pansamantalang kalayaan. At live mula sa The Hague sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan ng ating News 5 anchor Ruth Cabal. Ruth, ano ba naging batayan ng ICC sa kanilang desisyon? Julius, kanina yung nag-e-echo. naman doon sa live streaming, yung naging desisyon nga ng appeals chamber na mananatili sa detention itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigyan ko lang muna kayo ng ng kwento kung paano tumakbo yung hearing kanina, para lang kasi walang camera doon sa loob, pero nakita niyo naman sa streaming. So nandun kami nakapasok ako doon sa public gallery, parang nakita ko siguro mga more than 100, parang ang tansya namin ay 140 seater yon. At hindi naman napuno
yung gallery, pero nakita natin isa sa mga nandun ang kamag-anak, no? Si Congressman Omar Duterte, yan ang apo ni dating Pangulong Duterte. Tapos tinitignan lang naman din natin kasi nga just to give you an idea, no, nasa isang glass at nasa second floor kami at nandun sa baba yung mga judges habang binabasa nga itong desisyon. So tahimik, may security doon kasi naalala ko kanina tinatanong sa atin nila Bok Edlingao, no, na paano kung magre-react yung mga nandun sa gallery. So yung kanina naging tahimik at lahat ay nakikinig lang doon sa naging desisyon. 10:41 ang schedule kasi niyan ay 10:30 pero 10:41 na nagsimula itong pagbabasa ng desisyon at yun na nga yung dinidiscuss natin kanina ay nireject ng appeals chamber itong appeal para nga baliktarin yung pananatili sa detention ng dating Pangulo. Una-una sinimulan doon sa naging grounds, no, ng defense kung bakit nila inaapela, kung bakit nila ini-insist na dapat bigyan ng interim release itong dating Pangulo. Ang unang sinabi nga dyan ay yung dahil nga daw nagpo-post ng flight risk at yung pangalawang grounds. At yan, malinaw yung sinabi ng appeals chamber na rejected yan dahil hindi naman paulit-ulit dun sa mga decision ay sinasabi na the defense has failed to demonstrate na nag-err o nagkamali itong pre-trial chamber 1 doon sa naging decision niya noon nga noong September na sinabing dapat manatili in detention si dating Pangulong Duterte. So basically, lahat ng grounds na nilatag ng defense for their appeal na erroneously failed daw to show that Duterte poses a risk. Yung isa pang sinasabi ng defense na the pre-trial chamber 1 erroneously daw na hindi kinonsider yung state warranties na may may third country na tatanggap, no, doon sa dating Pangulo. At yung third ay sinabi rin ng appeals chamber na again the defense failed to demonstrate na nagkamali doon sa sinasabi ng pre-trial chamber na hindi nila kinonsider yung humanitarian considerations dahil nga doon sa edad ng 80-year-old na dating Pangulo at pati yung kanyang health condition. So inexplain nitong ng pre-trial chamber kung ano yung mga naging grounds. Halimbawa, sinabi nila na nananatili pa rin, no, yung impluensya at yung resources, even financial resources ni Duterte ng dating Pangulo. Ganon din yung isa kasi sa pinuna yung mga ginamit daw na basihan ay parang itong mga newspaper articles or yung mga publication. At sinabi naman ng appeals chamber na nakita nila na pwedeng gamitin at pagbasihan yon doon sa mga statements ng dating Pangulo kung paano niya several times daw na he tried to interfere with an investigation kaya nananatili nga siyang risk. Binanggit din dito ng appeals chamber na isa nga na hindi na-demonstrate again, the defense failed to demonstrate na nagkaroon ng error doon nga sa pagtingin sa humanitarian considerations. At sinasabi rin dito na failed to demonstrate na yung mga naging desisyon ng pre-trial chamber 1 na sinabi nila dapat continued detention ni dating Pangulong Duterte failed to show na unreasonable or irrelevant yung mga naging basihan nung dating desisyon ng pre-trial chamber 1. Kaya ang appeals court ay sinabi na mananatili in detention ang dating Pangulo dahil nga na-satisfy naman yung grounds based dun sa mga Rome Statute kung ano ang dapat maging basihan na mananatili na hawak at under custody at in detention ang isang suspect, Julius. Unanimous bagitin ko na lang din unanimous yung naging desisyon nitong appeals chamber. 3 lang yung lumabas na judges kanina pero 5 yung miyembro niyang appeals chamber. At alam ko nandun sa labas sina Congressman Omar Duterte at yung iba pang mga taga-suporta kasi marami rin, may ilan din mga taga-suporta na pumasok doon sa gallery na nakita natin, nakasama natin na nanonood at nakinig ng desisyon. Pero yan muna, yung latest mula dito kasi we're not allowed to do interviews or to take videos inside the ICC building. Julius. Ruth, ang ibig sabihin ba nito ay wala ng hadlang para magtuloy-tuloy yung trial ni dating Pangulong Duterte at hindi na sila pwedeng mag-apila ng panibagong appeal sa korte? Yan ang mga sinasabi ng mga legal experts, Julius, na yung kumbaga kung titingnan mo ay final na yung desisyon ng appeals chamber. Pero tandaan natin, magkakaroon pa kasi ng confirmation of charges hearing. So doon pa lang malalaman kung uusad nga at magpapatuloy sa formal trial itong kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. So mangyayari pa yan yung hindi pa natutuloy ang confirmation of charges hearing, Julio. Ruth, kanina nasabi mo na kasama mo habang kayo'y nakikinig ng desisyon yung apo ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makapag-usap? Hindi kasi medyo strict sila doon, so parang pagpasok mo doon sa public gallery may space kasi yung media, so nasa front row kami nung media side, nandun sila sa kabilang side for the supporters and the family and yung mga iba pang may mga nakita tayong consul from representatives from the embassy at marami tayong nakita ng mga ng mga
foreign journalists na nandun. So, ngayon, ang pinapayagan lang from outside of the building, meron kasing barricade. Yung usual, kung saan nagtitipon yung mga supporters. So, ang alam natin ay nandun sila ngayon. Sa labas ito ng ICC. Okay, so noong habang binabasa at naririnig na yung desisyon, may narinig ka bang reaction? Ano yung scene doon sa loob kahit na Oo. tahimik? Tensyonado ba? Actually, sinisilip-silip ko siya kasi magkaroon kami pareho kaming nasa front row So sinisilip-silip ko siya pero nakita ko na ano lang siya, na seriously listening lang siya doon sa decision kasi English actually yung nung una kasi meron ka Grabe yung decision ng ICC, no. Ang pinakamatindi dito yung sa pag-reject kasi ang dinadahilan. Maraming dinadahilan po ang defense o si Kaufman. At isa sa mga sinasabi dito, wala naman ang threat. I mean, para yung isang 80 years old ay kailangan na pong mabigyan ng atensyong medikal. At wala namang pong threat. At ang sagot ng ICC, tingnan nyo kung nasa hulog. Para sa akin, wala sa hulog yun. Sabi ba naman nila, may threat pa kasi dahil sa mga lumalabas na mga statement from the family, at the same time doon sa media na sinasabi, at the same time nanalo pang mayor, at the same time meron pang influence sa Pilipinas. Alam mo, huwag kayong magtaka kung ganun. Kasi alam ko sa inyo, walang kwenta yung mga presidente ninyo. Nagkataon talaga mahal na mahal ng mga Pilipino etong si Pangulong Duterte na kahit hindi na nga makapagsalita na masyado ng diretso at makatayo at makalakad ng diretso ay talagang hinahangaan pa rin po ng mga Pilipino at lalong-lalo na kahit dyan sa Davao na binoto pa rin po siya. Kahit po yung mga kalaban niya ay nagmudmud na ng pera, nagpakalat na ng pera, ay nananalo pa rin siya. At sa trust rating, talagang kakaiba pa rin po si PRRD. Kasi nga ho, simpleng-simple lang naman ho. Hindi ho naintindihan itong mga taga-ICC yung issue. Ang Pilipinas malala. Ang Pilipinas sabik na sabik magkaroon ng government official, particular presidente, na matino. Alam mo, kung ikaw ay nakatira dito sa Pilipinas, hey you, kasi gusto kong kausapin yung mga judge. Hey you, judgmental. Hey you, judge. Hey you, judge. Listen to me very carefully. Ha? If you live in the Philippines, therefore you were born here. No. If you live in the Philippines, you would understand the context. Because we are a nation of political corruption is really massive. Our politicians are traitors. Our politicians are greedy. And it is our first time in the history to have a president who risked his life to kill the criminals, to jail the criminals, and to bump. Anong shit? Banggain. And to to oppose the oligarchs. It is first time in our country to have that kind of president. That's why Rodrigo Roa Duterte is a very famous president. Imagine all the people. Iskanta pala yung shit. Hindi, imagine this nation, since from the very beginning in our history, we are ruled by traitors, we are ruled by greedy people, we were sold to America. So, that's why, when we see, hindi, tapos na pala. When we saw a good mayor from Davao City, from Mindanao, he was supported nationwide and majority of Filipinos. That's why you are wondering how come these things are happening still. Tak shit! Huwag kayo magulo. Ina-explain ko nga doon sa judge. Malay nyo magbago isip ng mga judge. Magbago isip sabihin, this crazy sana mabits. Baka magbago sa akin. Ay na, this crazy ano. Sorry naman. Hindi. Hindi, alam mo, baka sabihin kasi nitong mga to, hindi nila naintindihan po talaga di ba? Alam mo, kayong mga judge diyan. Huwag kayong magtaka kung bakit ganito ang suporta
na natatanggap ng aming presidente. Dahil talaga nga namang matindi ang alam mo yun, ang ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sobrang maganda ang nagawa niya, accomplishment. Kaya ganun siya kasikat. Ay, no wonder, until now, ganun pa rin. Kasi nga, atat tayo sa isang leader na matino. At nangyari yun nung panahon, 6 na taon niya. Nagkaroon tayo ng tatay. Ika nga, nagkaroon tayo ng ama sa Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, sikat pa rin. It doesn't mean na may power siya. Oo, may power siya in a sense na dahil naniniwala sa kanya mga tao. Pero hindi violente para itakas siya, para makapagtago. Paano magtatago yan? Naka-crane na nga siya, hindi na nga makalakad na maayos, nakakalimot na, walang planong tumakas yan. Pero siyempre, ang nakakapagtaka dito, naniwala siya sa propaganda ng mga media. Ano ba ang propaganda ng media? Kasi nabulag ng mga media to eh. Kasi ang mga media ngayon, pag nagbalita, grabe. Hanggang ngayon, many were killed in Duterte's war. Many EJK. Gago. Sa totoo lang ha, pasensya na po kayong mga media may kasalanan din eh. Mga hindot talaga kayo eh. Binabali ninyo, ang dami ninyo sinasabing namatay. Hindi nyo naman nakikita, wala nga kayo mapangalanan. Di ba? Bakit? Ayaw nyo kasi kay Pangulong Duterte dahil pinagbayad yung mga amo nyo. Hey, ICC, you listen to me. The owner of this mainstream media in the Philippines are the oligarchs. There are the bad businessman in the Philippines. And because of that, our President Rodrigo Roa Duterte penalized them by paying their taxes the rightful way. That's why they are mad with Rodrigo Roa Duterte because they pay taxes. Before, they can manipulate the tax and pay less. But when Rodrigo Roa Duterte became the president, he said to these oligarchs who owns this mainstream media, Hoy! Ano hoy? Pinoy ako! Hindi pala. He said, pay your taxes or I will close down your business. Ganun. Ganun. So they pay their taxes. That's why they're mad. They're forming many fake news. You listen to me carefully. You're not listening to me. Why do you think? You listen, you listen. Why do you think majorities of Filipinos still believe in Duterte? Why? If Duterte is really bad, if Duterte is really evil, why until now, amidst all the propaganda of the mainstream media, all the propaganda of Marcos, all of the propaganda of these paid bloggers, has no effect to the Dutertes? Because Duterte is really the true hero of this country. He fought against these oligarchs. He fought against these criminals. And he really served without corruption in our country. Now you're telling us he is a dangerous man? You're fool! I hope this video will go to you. Will, sometimes, you know. Kasi absent ng kabataan, anak ng wewe, oh. Huwag kasi absent ng absent. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong nude-nude ng mga kabadingan lang na pinanunood ninyo dyan, Mag-aral kayo para hindi kayo matulad sa English ko, O ito, panoorin nga natin yung komento ni sino ba to? Si Panelo, ito nga isa sa mga idol natin. Pasok! In detention, the ICC Appeals Chamber unanimously denied his request for interim release. The Hague-based court rejected his camp's arguments that he should be freed due to his advanced age and alleged declining health. What's next for Mr. Duterte? Let's get on point with his former chief presidential legal counsel, Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, good to see you again. Welcome to the show. Thank you so much for your time. Were you surprised with the decision of the Appeals Chamber of the ICC? No. I'm saying this is a foregone conclusion. In the first place, they forced themselves into this country without jurisdiction. So alam mo na kung ano mangyayari.
plus with the cooperation of this government, talagang tuloy-tuloy. But did you look into the points raised by the defense and, of course, also the prosecution regarding the interim release? Maybe it's good that let's look into them one by one. So, accordingly, yung sabi po ng prosecution, wag ibigay yung interim release. One, because his detention remained necessary. Kailangan siyang manatili doon. Number two, that the conditions proposed for release not sufficient to mitigate risks. Yun po yung second point nung prosecutor. And the third was also rejected that he should be released on humanitarian grounds. So those were their points. Number one, why is it necessary according to them? Why is it necessary? Ano ba sabi nila? Bakit necessary? Well, May reason ba sila bakit necessary? the influence that he has still, and in fact, that was also said and announced earlier by the appeals chamber. Marami ho silang sinasabi na, I heard it, I read parts of it, I read it and I heard parts of it because we were also going on air. Ang sabi po nila, Attorney Salis, that often they said that him being a former president, still having authority, and having won as mayor, yun narinig ko yun maybe twice or three times, para kung nakasama pa sa kanya. He was kanyang former kaso. president. And at the time that he was president, all these accusations had surfaced then. And the witnesses were there. And he didn't lift a finger at all against all of them. So where's the risk? Oh, that's a good point, ha? Hindi, tama naman eh. Sa lahat na nag-post, lahat ng fake news, wala naman ho eh. He was the president, wala naman po siyang pinakulong, pinapatay. Hindi nga katulad ngayon eh. Lahat ng oposisyon, tinatakot, kinakasuhan, yung magsasalita pa yung sekretary na kesyo, si Dizon yan. Narinig yung si PRRD ng ganun? Oo, matapang si PRRD, pero ang kanyang tinatakot lang, mga kriminal. Mga oposisyon, wala. Itong gobyerno natin ngayon, walang tinakot na kriminal. Sinabi pa nga, ang mga nagdadrug siya mga yan kasi kailangan sa trabaho. Ano tinakot nila ngayon? Yung mga nagpaparesign kay Marcos, yun ang tinakot nila. Baligtad eh. Kaya napaka-demonyo ng gobyernong to. Yung mga risks that possibly would have come out would be interference, etc. No? So let's look at... How can Go he ahead. interfere? Diba? Unang-una, sabi nila, baka May network kasi of influence. What do you say to that? That network of influence? malabo nga yun. Kasi kung nung actual president siya, hindi niya ginamit yung influence at yung power, bakit ngayon nawala siya, gagamitin niya? Walang logic. Tapos yung sinasabi nila yung baka mag-escape, may risk. The man is 80 years old. He cannot even maintain balance. We know that he has plenty of sakit. Paano tatakas? I'm sure kung siyang masusunod, pag na-release siya, gusto niya na lang sa ospital diretso. Yun ang gusto niya. If we were to, I mean, you're obviously very vocal no, about this justification on the former president, but that's not what obviously the appeals chamber saw. Hindi ho ba? Kaya nireject yung kanyang interim release eh. They will always be seeing the negative side on this issue precisely because at the very inception, ang tawag doon sa basketball, forcing through eh. Wala ka na nga jurisdiction, kaya mo pinilit pumunta rito eh. Talagang target mo si Duterte, walang iba. At nag-participate pa itong gobyerno natin, talagang tuloy-tuloy na yan. Kahit anong sabihin mo, ever since sinasabi ko, wala na yan. So from the very beginning, alam niyo na the interim release was a no-go. Kasi nga, yung jurisdiction lang, may problema ka lang sa jurisdiction. Yeah, but that was already decided upon. Ang problema, kasi I was my unsolicited advice to the defense lawyers. Kasi napansin ko, ang sinasabi ng chamber, di ba, ang niraise nila is yung ginawa mong, parang kirequest mo yung jurisdiction. Ang ground mo lang is that we withdrew and nag-umpisa kayo ng investigation 2 years after. Yun lang, nilimit nila doon. And I said, dagdagan nyo pa. Number one, Ano dapat idagdag? dapat ang one jurisdiction mo, number one is yung ground for jurisdiction. The Rome Statute never took effect in this country because of the constitutional requirement of publication. Publishing it That's in the one. official gazette. May ruling ng Supreme Court doon eh. Yung sa Tavera case. Sinabi na yun, pag hindi mo publish yan, walang epekto yan. Number two, ang sabi ko, dapat dinagdag nyo na yung pinagpipilitan na, kasi sabi nila, hindi, you're still under obligation sa amin kasi we started the investigation. They're referring to the preliminary examination. I've been saying It's called preliminary examination. Matagal ko nang sinasabi, yung preliminary examination cannot be part of preliminary investigation. You know why? It doesn't discuss the case.
what it determined at the time was whether or not the principle of complementarity applies. Because all the states, members of the Rome Statute, hindi sila pwedeng pumasok unless, one, wala silang Kasapi ka. kakayahan. No capability. At kung may capability naman, they're not doing it kasi sila yung mga guilty. That's the only time, yun ang dinidetermine nila. In fact, I remember the Solicitor General at the time, nilalabanan nila, excuse me, we have a robust, di ba sila robust legal system. We have, tingnan mo, Pinky, we have prosecuted thousands, we jailed thousands. Ano pa bang prueba na may capacity tayo? Number 2, may sinipa tayong presidente, in-exile natin. Number 3, 2 presidente pinakulong natin. Ang dami libo-libo nakakulong. Paano mo sasabihin wala tayong kakayahan? Doon lang, only on that basis alone, wala na jurisdiction. Kaya dapat ka ako, sinama niyo yun. Bakit hindi sinama? As you were suggesting. Hindi ko na alam yun. Ang problema kasi sa kanila, Sino ba sila, sir? yung mga defense lawyers ng mga dayon, ayaw nila kasi yung magpapasok ng Filipino lawyer. They were relying principally on the former president. Sila na nga nagsasabi may cognitive decline. So kung ano mga tatanong nila, baka nakalimutan na nung mama. Is it also possible that the arguments that you raised to them may seem weak? Ay, anong week? Napakalakas nga nun. To them, I said, may seem Aba, hindi weak. mo pwede. You have to follow. Kasi yung domestic law prevails over international law. Yun ang pinaka-importante ron. You cannot interfere in the jurisdiction of a country unless that country... Alam mo, may point din ito talaga si Panelo, no? Medyo sana nga magkaroon ng advisor itong si Kaufman na alam ang konteksto sa Pilipinas. Kasi actually maraming ako nababasa na medyo nagagalit o naiinis kay Kaufman. Parang ganon. Although, again, I think bago kahit sino pang abogadong ilagay mo dyan, ay mukhang masasabi nating luto na yung kaso. Kasi una-una, nakipagkuntsabahan eh. Nakipagkuntsabahan ang ICC at itong si Marcos. Kung gusto nyo malaman ng buong istorya niyan, may live si si Sas Roganda. Roganda, sorry, hindi ko nakalimutan ko na. Basta, si Sas, meron siyang live dyan. At sinasabi nga niya, may letter na sinulat ang ating gobyerno sa ICC. May confidential letter. Tapos, tsaka daw doon in-issue yung warrant. So, para bagang may ni-request, parang gano'n na sinasabi ni Sas. Parang merong confidential na ni-request. Ibig sabihin, nagkuntsabahan yung dalawa. So, mukhang luto na ho itong pangyayari na ito na maaaring kahit palitan pa si Kaufman, baka wala ring epekto. Although maganda yung suggestion ni Panelo na sana kumuha ng advisor na sa local. Especially ako, suggestion ko it's either Panelo o si Roque, di ba? Kasi mas naiintindihan ng konteksto ng Pilipinas at mas naiintindihan siguro yung kalalagayan, yung naging parte kasi ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Allows you. And this is a particular case where they allow. Pero may kondisyon. Papasok kayo sa amin kasi wala kaming kakayahan. Or may kakayahan man kami, mga siraulo yung mga nandun, kaya hindi ipaprosecute. That's the only time Kasi, if we will agree with their theory, ay wala nang country na maaaring lumabas sa kanilang jurisdiction. Kasi palagi nilang sinasabi, from the time a case is filed, we have jurisdiction. Isus Mario Joseph. Di wala na pala. Absolute na pala. Kasi kahit anong sabi mong wala kayong jurisdiction on this ground, hindi na pwede kasi nag-file, we determine, nag-preliminary, hindi na kayo po pwede. There was a decision made on that. Absolute na pala yung authority nyo. So sinira nyo yung jurisdiction ng lahat ng bansa na miyembro nyo. Hindi naman po pwede yun. So what could be next? Because there's still a motion on the unfit to stand trial. Basically, ang sabi ng defense, tigilan na natin yung let's stop the proceedings because the former president is unfit to stand trial. Good you mentioned that kasi I've been criticizing the chamber. Sabi nila, we're denying because the accused wasn't able to prove that he is mentally unfit. Sabi ko, excuse me, bakit ang accused magpo-prove? He is a controlled environment. Nakakulong He has no access to medical equipment, medical expertise. Kayo yun ICC, kaya dapat from the very Why do you say beginning. he has no access to medical doctors? How can he has that? They're big Nakakulong on, malaki po sila on the medical condition of the respondents that they are keeping detained there. Ang sinasabi nila, meron naman kaming doktor, di ba? Yeah, we have a meron round-the-clock kaming nurse. Si Presidente Duterte, bago nila inaresto, ilan ba ang nurses niya? 3.
24 hours palit-palit. Shifting of Yeah, 8 may hours doktor pa. each. I don't. Meron ka nurse sa nurse station. Hindi mo binabantayan yung pasyente mo. Napakadelikado ng sitwasyon niya. Kaya sabi ko, kayo dapat ang mag-prove na mentally fit yan. But isn't that the reason why they got 3 independent medical doctors to look into the O, former tinanggal president? nila yung isa. Dalawa na po yung tinanggal nila. But They that took out came- one, pinalitan, and then yung pinalitan. Yes, but that came pinalitan later din. after they've been criticized severely yung kanilang ginawa na bakit yung accused of pinapaprove mo na unfit siya? Kayo dapat yung from the very start. Nung dinitay nyo pa lang yan, dapat in-examine nyo na yan. But they did. They did examine him, right? Pero kung totoo yun, bakit nagpapa-examine na naman silang panibago? Sige nga. Because of the motion of Attorney Kaufman Exactly. that he is unfit to stand Exactly. trial. That came from the defense. That did not Teka come muna. from the prosecution. Exactly. Kung in-examine mo na yan, kahit ka pa mag-file ng motion, kung ako ang judge, excuse me, in-examine na namin yan. He's mentally fit. The fact alone na you allowed yourself to grant such motion, you're admitting na hindi mo in-examine nun. Well, Yan of course, kaya you may have to grant problema. the motion because it was a motion or an application coming from the defense. Alam nga naman hindi mo pansinin yun. Oo Diba? nga, pero At saka one more thing, Attorney Sal, no? The former president was there in March, hindi ho ba? So chinek siya, he seemed okay. Obviously, that's why he remained there. From March till November, or from the time that the unfit to stand trial was filed by the defense, I believe that was sometime September 10. Maybe the first week of September, kasi dapat yung confirmation of charges na September 23. They filed that motion, unfit to stand trial. My question is, from the time of March till September, that possibly, I'm assuming, was the time that Attorney Kaufman, the defense team, and said that throughout this time, here is the former president now unfit to stand trial. There was a decline. Kasi nga, dapat from the time na na-aresto yan, in-examine mo na thoroughly yan, considering na marami siyang nararamdaman. Pero hindi naman nila ginawa yan. Ordinaryong examination, yung blood pressure, okay I ba? don't think so, sir. How do you know Hindi. that? Kung totoo yung sinasabi nila, bakit mo nga pina-examine uli? Okay, we're not Because you can gonna- always deny the motion, Pinky, on the ground now. Excuse me, you have already examined that thoroughly. This is the report. Yeah, but they at some point when they decide on this, Attorney Panelo, they can deny that motion of unfit to stand trial. But let's first take a breather. We're gonna take a very short break. We'll be right back. Ayaw tumanggap ni Pinky. Bakit kaya ayaw tumanggap ni Pinky? Galit na galit. Welcome back. Now we have on the line ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti. Attorney Conti, Yan, welcome to tapos the siyang show. kakampihan. Tingnan nyo. Much for your time. Good evening, Pinky. Okay, just a quick reaction from your end regarding the decision of the appeals chamber. We're absolutely satisfied. It was a unanimous decision to reject, deny the appeal of Duterte. And sabi nga ng mga biktima, mukhang makakapagpasko sila ng kahit paano masaya. Attorney Conti, some of the points now raised, which Attorney Salvador Panelo is here also beside me, and he was raising it as well. Yung mga issues, kasi just to give a little bit of a background no, dito sa naging appeal ng defense regarding the decision of the pretrial chamber on the interim release. Sabi ng pretrial, his detention remains necessary. That Yes. the conditions proposed for the release are not sufficient to mitigate risks, no? And then the third was rejected that he should be released through humanitarian reasons. Yun po sabi ng pretrial chamber. We're not going to allow it because of those points. Before I go to the defense argument, you know, Attorney Panelo also here, as mentioned a while ago, saying, anong risks? Ano pa ba ang risks? And when I answered him, because I heard it during the appeals chamber decision, sabi nga na meron pa siyang network of influence, dating Pangulo, at ngayon ay nanalo pa na mayor ng Davao. Tama ho ba yung aking rinig, Attorney Conti? Yes, that's precisely it. It's that Duterte still enjoys influence within the Philippines, and not only influence, he and his family, his associates, lagi nababanggit no, associates and networks. So it's not Grabe, no? Hindi nila matanggap talaga eh. Iniisip pa rin nila, eto ganyan katindi at yung power ni PRRD. Nakakulong na siya. Iniisip pa ng ICC, iniisip pa itong taon to, na meron talagang matinding network and influence si Pangulong Duterte. Maniniwala pa sana ako kung bati si Marcos at saka si VP Sara Duterte, maniniwala pa sana ako. Pero hindi naman na sila eh. I mean, hindi na sila unit team. Magkaaway na nga sila. Ginigipit na nga si VP Sara Duterte. So saan kukuha ng power si Pangulong Duterte? Grabe antindi na, hindi, sa loob ko antindi ng influence ni Pangulong Duterte at power niya. Hindi nyo sinasabi yan kay BBM. Ba't ganun? Di ba? So ibig sabihin, mas may kapangyarihan pa si Pangulong Duterte, mas may impluwensya pa siya para makatakas siya
at makabalik sa Pilipinas kaysa sa Pangulo na nakaupo ngayon? Ganon? Simply him. That was actually one of the defense kumbaga, arguments in the appeal. Sabi nila, wala nang magagawa si Duterte, nakakulong na siya. The chamber now said, it's not just him that you need to appreciate. It's his associates, his family members who are in office. One is Vice President of the Philippines. I see. And it's also the resources available to them. And I'd like to point out that what the judge pointed out regarding parang what risks for the ICC, it's the possibility, not the inevitability of something happening is what is important. Kumbaga, an So sinasabi niya influence. So sige, punta tayo doon sa influence network, yung ano niya, yung anak niya, 'di ba, na si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte nga ginigipit. Hindi nga makagalaw si VP Sara Duterte. Ultimo nga budget ng opisina niya kinatkong. Lahat ginawa sa kanya. Kakasuhan pa, kung ano-ano pang gagawin sa kanya. Ano sinasabi ninyong meron pang influence na ano? Yan sinasabi nila kasi parang ang dating. Oo nga, nakakulong na si Duterte, pero paano naman yung network of ano niya? Anong network? Alam mo, eto makinig kayo mabuti. Makinig kayong mga tatanga-tangang komento ng political analyst dyan. Kung may influensya pa mga Duterte, wala na sa posisyon si BBM. Kasi anong pinalalabas ninyo May influensyahan pa, meron pang influensya, meron pang power si Duterte. Kung may power si Duterte, hindi na nakaupo yan nga, yung presidente na yan, si BBM. Bakit? Imagine niyo kung may power sa tindi ng banat ng kapatid niya. Ang dali-dali na sakyan yan. Di sana sinabihan niya na yung mga sundalo, hulihin nyo na yan, adik yan. Di ba? Kita nyo hanggang ngayon nakaupo pa rin. Kasi hindi ganun ang mga Duterte. Ayaw ng Duterte sa rebellion. Ayaw ng Duterte ang beyond legal means. Ganun ang mga Duterte. Ba't takot na takot kayo sa sarili ninyong multo? of prevention is worth a pound of cure. As much as possible, they would avoid. And kumbaga, dapat hindi yung parang second thought na ay nakalaya na, oops, oo nga, no, sayang, di natin nagawa ng paraan. Or, ay, may biktima na namatay or may witness na nawala. They, as much as possible, do not go to that inevitability or the thing happening, but just the mere possibility, they will act on it. Just also a follow-up because Attorney Panelo also was saying a while ago, nung Pangulo nga siya, wala siyang ginawa, didn't even lift a finger for any influence or to intervene dito sa mga kaso or sa mga biktima. I know, Attorney Conte, you were saying that it's not him. It's also his networks and associates, no? But just to answer that also while Attorney Panelo's here. Go ahead, ma'am. Well, if you remember the Senate investigation, and this is one of the factual information that was contested in the appeal or discussed in the appeal, it's the reliance on a news report about the alleged parang loyalty check by, if I may name names, no, this was by the former Senator, currently Senator Alan Peter Cayetano and Bato de la Rosa. They were talking to a witness in the hearings about the DDS killings, and parang he was loyalty check. Alam mo na kung kanino ka magiging loyal, alam mo na. That was included in the consideration of the pre-trial chamber. I see. That's associated clearly. At that point, Alan Peter had run as vice president of Duterte. Right. Right. Okay. Also, there's one point I wanted to raise. I have to be very candid. I didn't get to watch the whole reading of the decision because I was also on air. There was a part, though, that I hope you can clarify for me because there were 3 points that were raised ni Huba. Inisa-isa po yun ni Judge. Kaya rejected yung first point, rejected yung second point, rejected po yung third point. At one point there, the judge was talking about humanitarian considerations to the effect that yung pagkarinig ko po that dapat balikan ng pre-trial chamber itong appeal on humanitarian considerations. Did you hear that? Or did I just not hear it in full? Kasi parang ang sabi ko noon, mukhang sinasabi ng appeals chamber, kailangan talaga tingnan yung kanyang medical situation. I don't know, but what I heard was, pagkakaintindi ko, that the pre-trial chamber has the authority and has the right to look into everything about his medical condition at that point. What the judge in the end said was, well, it's correct. The pre-trial chamber did appreciate the information about his medical condition. They saw nothing unreasonable. Kasi ang sinasabi,
ng defense, Okay. the judges in the pretrial chamber ignored some of the information. Dito sinasabi niya, well, the pretrial chamber has the authority to look into whatever, and from what we saw, there was no unreasonable ignoring any of the information. I see, yeah. Hindi naman daliwala. And therefore, that decision seems to be sound, and there is no error in their ultimate conclusion. All right. Kasi, actually, sorry, if I may just put it in, yung sa interim release kasi, humanitarian grounds is not a clear-cut, kumbaga parang exemption or basis. It's really just the what was mentioned in Article 58. Yeah. Life risk, etc., etc. Humanitarian grounds, very rare these days yun. Uso sa Pilipinas, I know. Okay. Pero sa kanila, bago yun, and so the pre-trial chamber should be allowed to kumbaga, appreciate the information. Lastly, Hindi understood po. Apo, Attorney, lastly, no? So, isa na lang po yung pending, yung sa unfit to stand trial. One, before that issue before the pre-trial chamber, but there's also an appeal on the rejected jurisdiction Yes. question. Apo. So, before the appeals chamber, there's one other issue. Jurisdiction. The pre-trial chamber, yes, and the pre-trial chamber, one issue, or main issue. The, Unfit to stand trial. Yes. All right. Maraming salamat po, ICC Assistant to Counsel, Attorney Christina Conti. Thank you so much for your time. So, care to react? Jen. Thank you, ma'am. Some of the points you were raising, you know, I also asked her to be able to respond to that. She did it's not not respond to network and associates, She did not sir. respond to that. Yung sinasabi na nga, Barado. should you be, yung sinasabing network, presidente na nga siya, ano ba, in power, with all the influence, with all the resources, wala siyang ginawa. Bakit naman may gagawin pa siya ngayon? Tandaan mo, he could have not come to the Philippines. Yun. Marami nang advice sa kanya, You mean from abogado Hong niya. Kong? He could have come back Di to ba? the Philippines from Pero Hong sabi Kong. niya, no, harapin ko sila. O, dun lang, makikita mo na. Attorney Panelo, how do you think, what is your forecast regarding this still motion on unfit to stand trial before the pre-trial chamber? Eh, one? tutuloy nila yan. What do you mean by that? Do they Well, reject- they will proceed with the trial. Unless we are, What is the unless? we're overrun by events. Okay. Hindi po. Legally, doon po tayo doon sa legally. Meron pa ho kasi kayong naging Palagi naman legal eh. urgent, meron pong unconstitutional means. Yung urgent motion that you Yes, filed on to- behalf of the daughter, yes. Kitty Duterte, To resolve the petition for a writ of habeas corpus yung writ of petition. habeas. Yes. So, why do you think, I mean, there's two possible. I mean, one, they would probably say that it's not within our jurisdiction anymore. Hindi po pwedeng walang jurisdiction. Wala kasi na siya sa amin. Hindi po pwede yun kasi nag-cite na kami ng mga reasons. Number one, yung pinaka-recent, yung kay Tebes. Hindi ba Tebes denied extradition? Ba't natin ay balik dito? Mantalang talo tayo doon. Number two, yung sa Trump case, may dineport pero irregular yung kanilang deportation. Sabi ng Supreme Court, mali kayo. Facilitate the release. Balik nyo. Number 3, yung Lukman case, yung 124 or 120 prostitute, tinapon sa Davao, nag-file ng petition for writ. Ang sabi ng gobyerno, wala na kayong jurisdiction, wala na yung tao. Excuse me, sabi ng court, kahit na wala ang tao dito, yung mali nyo, sinusundan kayo kung saan kayo. In other words, my argument from the very start is the government has committed an illegal act, then the Supreme Court has jurisdiction over these government This officials supposed and illegal therefore can act. compel them to correct what they did and bring back the president, Very former quickly, president here. Attorney Panelo. Ayun. So malinaw 'yon mga kababayan ha. Meron. At ang kinagandahan nito, ladies and gentlemen, naglabas po ang Supreme Court ng parang pinasasagot po yung mga inakusahan ni Baste Duterte na tungkol doon sa pagka-kidnap kay Pangulong Duterte. At sabi ng Supreme Court, pinasasagot niya ngayon yung mga inakusahan. So, gumagalaw po ang Supreme Court. Wag po tayo mawala ng pag-asa. Sabi nga ni Panelo, posible yan. That's possible. If ever in the future mag-decide ng Supreme Court at sabihin, mali yung ginawa mo, Marcos. Umayos ka. Ibalik mo dito si Rodrigo Roa Duterte. Babalik yan. Kayang ibalik. Yun ang sinasabi ni Panelo dito. Why do you think wala pa pong decision dyan? Hindi ko alam kasi unang-una, ang Korte Suprema naman maraming trabaho. Pangalawa, medyo mahirap din naman yung Ang tanongin mo, Pinky, si Korte Suprema, wag siya. legal issues involved. Palagay ko they will resolve. Kasi sabi namin, You're so confident. pag hindi mo ni-resolve yan, your honors, yung deterioration ng kanyang karamdaman, Health. baka hindi naman sana mangyari, baka mamamatay pa doon. Pangalawa,
yun yung mga involved doon sa illegal act, lahat sila na-promote eh. Para bang nire-reward natin yung illegality. At parang you're not giving relief to the ordinary citizen dito sa mga opisyalis, violating with impunity yung batas. Kaya kailangan sabi namin, i-resolve nyo na po para ma-prevent na natin to so that the majesty of the law will prevail. Yun. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay bayan.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.